Ang kamalian ay kailanman hindi matatakpan ng isa pang kamalian. Dahil sa buhay na ito, ang bawat sikreto ay sadyang masisiwalat din sa nakatakdang panahon. Sa sobrang grabe ng ginawa ng killer sa modelong ito, halos hindi na makilala ang kanyang mga labi nang siya ay natagpuan. Pero ang una nilang inakalang manikin lamang ay totoo palang mga labi ng isang tao. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Ngayon, simulan na natin ang kwentuhan. Dumako naman tayo sa isang bansa sa Southeast Asia para sa kasong ito. Kilala sa kanilang mga Asian towns, heritage sites at magagandang baybayin ang bansa ng Vietnam. Bumabagta sa kanilang kapital na Hanoi ang pinakamalaking ilog sa bansa na Red River. Nito lang October 13, 2023, isang kagimbal-gimbal na bagay ang nadiskubre dito ng mag-asawang mangingisda mula sa bayan ng Batrang. Habang binabagtas nila ang ilog, may nakita silang parang isang paa daw ng manikin na lumulutang sa tubig. Pero nang lumapit pa sila sa kinaroroonan nito, doon na nila napagtanto na sila ay nakatingin sa isang paa ng tao. Lumipas pa ang ilang minuto, may isa pang mangingisda ang nakakita naman sa isang ulo ng tao. Nang napagtanto nila ang napakaseryosong sitwasyon, agad na silang tumawag ng pulisya upang i-report ang mga nadiskubring bangkay. Sa pagsisimula ng investigasyon ng mga otoridad, marami pa silang nakitang mga ibang nakakakilabot na bagay na nagpapahiwatig na isang napakabrutal na krimen ang naganap. Agad ding nag-conduct ang specialized team ng forensic examination sa katawan ng biktima na pinagputol-putol sa iilang bahagi. Wala itong suot na damit ng kanilang matagpuan at ito'y sobrang naaagnas na rin na halos hindi na ito makilala. Pero base sa kanilang obserbasyon, ang biktima ay isang babae na nasa edad ng 20s. Ayon pa sa resulta ng autopsiya, ang ikinamatay nito ay acute blood loss resulting from 2 lethal stab wounds o saksak. Ang isa doon ay tumagos banda sa taas ng kanyang kanang baga, habang ang isa naman ay tumama sa kanyang puso. Sigurado nang nangyari iyon, mabilis itong nawala ng dugo. Maliban pa ito sa 3 ibang saksak na natamo niya sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa isang inilabas na pahayag ng Hanoi Police, kung sino man daw ang gumawa nito, ay mukhang sinubukan talaga na itago ang kagimbal-gimbal na krimen na hindi lamang nito pinatay ang biktima, bagkus sinigurado din niya na hindi ito basta-basta makikilala. Maging ang mga ID o kahit anong pagkakakilanlan ng biktima ay tinanggal niya rin at isa ito sa dahilan kung bakit natagalan sila ng konti sa pagkumpirma kung sino ang kawawang dalagang ito. Sa kabutihang palad, hindi naman lumagpas ng 24 oras nang nakakuha sila ng isang napakahalagang lead sa kaso. Nakatanggap sila ng report mula sa isang pamilya na nawawala ang kanilang anak mula October 11 pa lamang. At pagkatapos ng iilang test, nakumpirma nga nila na ang biktima ay ang 17 years old na si Hoyan Ni. Isa itong freelance model na unti-unti nang nagsisimulang magkaroon ng pangalan sa ganoong larangan. Kaya ang tanong, paano siya humantong sa ganoong kalunos-lunos na kalagayan at sinong posibleng gumawa nito sa kanya? Para maunawaan yan, kilalanin pa natin ang biktima. Ipinanganak noong taong 2004, si Hoyan Ni ay isang dalagang may mataas na pangarap sa buhay. Siya ay pangalawa sa 3 magkakapatid at isa sa mga tumutulong sa kabuhayan ng kanilang pamilya. Mula sa kanyang murang edad, mahilig na itong sumali sa mga contest, pagmomodelo at pag-aartista. Subalit maliban sa pagtatrabaho, isa rin itong masipag na estudyante na nag-aaral sa Hanoi University of Theater and Cinema. Ito naman ay para mahasa pa ang kanyang talento sa pag-aacting dahil pangarap rin niyang pasukin ang mundo ng showbiz.
Ang kanyang angking kagandahan, nakakahumaling na ngiti at pagiging palakaibigan ay iilan lamang sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang napapalapit sa kanya. Sa pagdaan ng panahon, lalo pa siyang nakilala sa mundo ng modeling nang nitong January 2023 lang, sumali siya sa prestihiyosong Miss Vietnam contest. Nagawa niyang manalo ng mga iba't ibang awards at naging second runner-up pa siya sa buong kompetisyon. Sa kabila ng tagumpay na naabot niya sa kanyang modeling career, wala nang malaking pangyayari sa kanyang karera pagkatapos noon. Sa halip, pinili naman niyang maging aktibo sa mga volunteer work. Isang bagay iyon na nagpapakita ng kanyang busilak na puso at pagiging natural na maalaga. Sa kanyang personal social media account naman, mas ninais nitong panatilihin ang privacy ng kanyang buhay at nagbabahagi lamang siya ng iilang mga bagay para sa kanyang mga fans at taga-suporta. Nang nakumpirma na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng biktima, mas nagawa na nilang tumutok sa paghahanap ng posibleng mga suspect sa krimen. Sinimulan nila ito sa mga taong pinakamalapit sa kanya mula sa kanyang mga magulang, mga kaibigan at pati na rin sa kanyang mga naging karelasyon. Habang ginagawa nila iyon, inimbestigahan din ng ibang officers ang mga surveillance footage para makita ang mga kahina-hinalang mga tao na lumapit sa ilog. At kagaya nga ng kanilang inaasahan, may isang natatanging tao na nakita nilang pabalik-balik sa crime scene mula October 10 bago nadiskubre ang bangkay. Nang ipinakita nila ang footage sa pamilya at mga kaibigan ng biktima, hindi naman sila natagalan sa pagkilala dito. Doon na nila nakuha ang kanilang unang suspect para sa kaso na si Tadoy Can. Madaling araw noong October 13, nakita ito muling bumalik sa lugar at umalis din pagkalipas ng ilang minuto. Mga bandang hapon ng araw na iyon, pagkalipas lamang ng ilang oras pagkatapos nakita ang bangkay, ang lalaking ito ay namataan naman paalis ng kanyang apartment na naglalakad patungo sa Gapbat Bus Station kung saan ang bus na iyon ay may rutang papunta sa Tay Binh na isang probinsya sa bansa ng Vietnam. Nang puntong iyon, mas hinigpitan pa ng mga otoridad ang paghahanap dito dahil sigurado silang sinusubukan niyang tumakas sa nagawang krimen. Pero sino naman si Tadoy Can at anong relasyon niya sa biktima? Sa kanilang pag-iimbestiga, napag-alaman nilang si Can ay isang 38 years old na lalaki na may asawa na at 3 mga anak. Subalit dagdag pa roon, ito pala ay boyfriend din ng biktima. Nagtatrabaho ito sa isang copper engraving factory na pinagmamay-ari ng pamilya ng kanyang asawa. Pero sa kabila ng magandang buhay na meron siya, pinili niya pa ring ilagay sa peligro ang lahat nang magpa siya itong makipagrelasyon sa isang 17 years old na dalaga. Unang nagtagpo ang kanilang landas ng katapusan ng taong 2022 kung saan nakuha ng modelo ang atensyon ni Can. Wala pang klarong detalye kung anong eksaktong nangyari sa pagitan nila, pero habang tumagal ang panahon, naging sobrang malapit ang dalawa sa isa't isa na nitong simula lang rin ng taong 2023, opisyal na silang naging magkasintahan. Naging maayos naman ang relasyon ng dalawa sa kabila ng katotohanan na ito ay tinago niyang sekreto mula sa kanyang asawa para hindi lamang masira ang kanyang reputasyon at mawala sa kanya ang tinatamasa niyang marangyang buhay. Pero syempre, dahil sa krimeng ito, sigurado silang may nangyari na maaaring naging dahilan upang gawin niya ang napakabrutal na pagpatay sa modelo. Nang napag-alaman na nila ang mga bagay na ito, nagpakalat ang mga pulisya sa border gates ng larawan at mahalagang impormasyon tungkol sa suspect upang mapigilan nitong umalis sa kanilang bansa. At dahil sa pagkabrutal ng krimen, daang-daang pulisya ang nagtulong-tulong upang suyurin ang buong bayan para mahuli ito kaagad. Gabi ng October 14, mga bandang 11 p.m., natagpuan ito ng pulisya sa kanyang tahanan sa Vinhome Ocean Park na isang urban area sa Hanoi's Gia Lam District. Pinalibutan nila ang buong property at maingat na pinasok ito para makorner ang suspect.
During sa kanilang pag-aresto, kitang-kita nila ang pagpapanik ni Khan at natagpuan nila ito na nagtatago sa ilalim ng kama na may hawak-hawak na kutsilyo. Sinubukan din itong saktan ng kanyang sarili gamit iyon at sinaksak ang kanyang katawan sa leeg, dibdib at tiyan. Sa kabutihang palad, napigilan ito agad ng mga otoridad na dagdagan pa ang kanyang mga natamong sugat. Mabilis nila itong dinala sa Tai Binh Provincial General Hospital para ipagamot at naagapan naman kaagad ang kanyang tinamong mga sugat. October 16, 2023, pagkatapos nitong makarecover sa kanyang mga natamong sugat, dinala nila si Khan sa police station at hindi na tumagal ang interogasyon nila bago siya umamin sa pagpaslang sa biktima. Kanya ring idinitalye ang mga ginawa sa dalaga at ang mga sumusunod ay base sa kanyang ibinigay na salaysay. Noong gabi daw ng October 10, 2023, pinapunta niya ang nobyang si Ho Yen Ni sa kanyang bahay kung saan nagkaroon sila ng pagtatalo. Sobrang naging malala ito na nawalan siya ng pasensya kaya kumuha daw siya ng matalim na kutsilyo at sinaksak ang dalaga ng 5 beses sa kanyang katawan banda sa kanyang dibdib. Nagulat rin siya sa kanyang nagawa at nakaramdam ito ng takot nang napagtanto niyang napatay niya ang dalaga. Alam niyang kinakailangan niyang itago ang nangyari hanggat maaari, kaya doon na siya nagpasya na ligpitin ito. Kinaladkad niya ang dugo ang katawan ng dalaga sa banyo at gamit ang kutsilyo, chinap-chop niya ang katawan nito sa 4 na bahagi. Ang kanyang 2 mga paa, katawan at ulo. Pagkatapos noon, nilagay niya ito sa isang white foam box at sinelyuhan ito ng mabuti gamit ang isang tape. Nang nagawa niya na ito, nilinis naman niya ang sarili at ang apartment bago tumawag ng isang taxi. Pagkalipas lang ng ilang minuto, dumating ang driver at makikita sa larawang ito mula sa CCTV footage na nagpatulong pa siya dito na isakay ang foam box sa taxi. Pagkatapos noon, nagpahatid siya sa Mu Bangan Chau Village na matatagpuan malapit sa Bat Trang Commune. Mga nasa 15 to 20 minutes ang layo nito mula sa kanyang apartment. Pagkarating nila sa lugar, muli siyang humingi ng tulong sa driver na dalhin ang foam box pababa sa hagdan kung saan sumang-ayon naman ang isa ng walang paghihinala. Pagkaalis ng taxi, dinala niya ang foam box na naglalaman ng putol-putol na katawan ng biktima at naglakad siya palapit sa Red River upang paisa-isang itapon ang ibang mga bahagi ng katawan ng dalaga doon. Itinapon niya ang 2 paa at ang ulo ng biktima sa tubig habang ang katawan naman nito ay nilibing niya sa tabing ilog. Pagkaligpit niya dito, tumawag siya muli ng taxi para magpahatid sa kanyang bahay. Di rin siya tumagal doon dahil pagka-uwi niya, kinuha niya lang ang kanyang motorsiklo at nag-drive naman patungo sa Than Tree Bridge kung saan itinapon niya doon ang 2 cellphone ng dalaga sa Red River. Ang handbag at sandals naman ito ay dinala niya sa isang boarding house sa Village 2 Bat Trang Commune upang doon itago. October 11, sinubukan pa raw ng ina na kontakin ng anak upang kamustahin sana ito, subalit hindi na raw ito sumasagot ng telepono. At sa pag-aakalang busy lamang ito sa trabaho, binigyan niya ito ng oras at hindi na kinulit pa. Kahit 17 years old pa lamang kasi si Ho Yen Ni, hindi na siya nakatira kasama ng kanyang mga magulang dahil nagsimula na itong umupa ng sarili niyang bahay ilang buwan lang ang nakakaraan. Nang sumunod na araw, October 12, 2023, sa takot ni Khan na may makadiskubre sa katawan ng nobya, pumunta siya sa isang palengke malapit sa D8 Ton intersection para bumili ng semento at dalhin ito sa lugar kung saan niya inilibing ang katawan ng dalaga. Gayunpaman, pagpunta niya doon, nakita niyang medyo matao ang lugar ng ganoong oras, kaya nagdesisyon siyang iuwi muna ang semento. Madaling araw ng October 13, bumalik siya muli sa tabing ilog at doon na niya binuhos ang semento sa pinaglibingan ng katawan nito upang siguraduhin ito ay nakatago. Subalit hapon ng parehong araw, nang nabalitaan niyang may nakakita na sa isang bahagi ng katawan nito, doon na siya sumakay ng bus upang tumakas papunta sa Tai Binh Province. Sa inisyal na investigasyon naman ng pulisya,
may natuklasan rin silang pinansyal na motibo kung bakit niya ginawa ang krimen. Napag-alaman nilang may utang ang biktima kay Can na 50 million Vietnamese dong o mga humigit kumulang nasa 114,000 pesos. At sa kabila ng ilang beses na paniningil di umano ni Can dito, pumalya pa rin siya sa pagbayad. Ito rin ang pinag-awayan nila noong gabi ng krimen na humantong sa karumal-dumal na pagkamatay ng modelo. Kaya ang kanyang pagkilos noong gabi ng October 10 ay posibleng hindi lamang dahil sa bugso ng emosyon, kundi pinagplanuhan niya talaga itong gawin upang makaganti sa nobya. Ang totoo, bago pa niya dinala si Ho Yan Ni sa kanyang apartment, kumain pa sila sa labas sa isang maganda at mamahaling restaurant para sa isang romantikong dinner. Mukhang normal naman ang lahat ng pangyayari ng gabing iyon, kaya hindi naghinala si Ho Yan Ni na may masamang balak na pala ang nobyo sa kanya. Bukod pa roon, sinigurado din ni Can na wala sa kanilang shared apartment ang kanyang asawa at mga anak ng gabing iyon dahil doon niya balak dalhin si Ni. Pagkadating nila sa bahay, muli niyang binanggit sa nobya ang tungkol sa utang nito, pero pagkatapos niyang sabihin na hindi pa rin niya ito kayang bayaran, doon na niya tinuloy ang kanyang nakakakilabot na plano. Sa huli, noong October 16, 2023, dahil sa mga nakolektang ebidensya at sariling salaysay ng suspect, opisyal nang kinasuhan ng murder si Can para sa pagpatay kay Ho Yan Ni. Ayon pa kay Attorney Tran Ho Vu, director ng AEC Law Firm, isa itong cold-blooded murder na nagkwa-qualify sa pinakamataas na parusa sa kanilang bansa, ang death penalty. Gayunpaman, hanggang ngayon, patuloy pa rin ang kanilang investigasyon sa kaso at pagkolekta ng mga matibay na ebidensya laban sa kanya upang masigurado ang hustisya. Si Ho Yan Ni ay isang dalagang may mataasan ng ambisyon sa buhay at makikita naman sa kanyang mga kilos na siya ay masipag at nagsusumikap na marating ang kanyang mga pangarap. Hindi tama na nakipagrelasyon siya sa isang taong may asawa, pero hindi rin ibig sabihin nito ay dapat danasin na niya ang karumal-dumal na krimeng ito. Para kay Taduy Can naman, sinayang niya ang kanyang masayang pamilya ng ilang taon sa pagkikipagrelasyon sa ibang babae. May maayos siyang trabaho, mabait at magandang asawa, gayon din ang tatlo niyang mapagmahal na mga anak. Nakakalungkot lang na sa kabila nun, hindi pa rin siya nakontento. Ngayon, habang buhay na itong mawawala sa kanya dahil sa isang maling desisyon. At kahit pa sabihin nating nagkautang ang modelo sa kanya, buhay ba ang sapat na kabayaran para dito? Marami namang ibang paraan para masingil niya sana ito. Pero syempre, dahil sa takot niya na lumabas ang kanyang itinatagong sekreto, mas pinili niya ang karahasan. Kaya ngayon, kailangan niya ring harapin ang konsekwensya ng kanyang desisyon. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.